Pinoy Transporter, best taxi driver. He's a Hi guys, good afternoon. This is Pinoy Transporter. Well, a blessed day for all of you. Actually, meron lang po ako gusto i-share sa inyo. I was listening to the radio at dinidiscuss po doon yung paano nga ba natin malalaman na peke ang pera na matatanggap natin. Well, so I decided to record it. So, naisip kong i-share lang to sa inyo, especially now na malapit na holiday season, malapit na eleksyon, maraming pera na naman na maglilipa na sa kalsada. So I hope this information will be able to help us na maiwasan natin makatanggap ng mga counterfeit or faking money, especially the 500 and the 1,000 pesos. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Salaping papel. Ang material po ng ating pera ay papel. Kapag pinil po natin o sinalat ang material ng papel, ito po ay magaspang. Meron po siyang distinct feel na dapat po ay magaspang. So kapag hindi po siya ordinaryong papel na makikita natin na commercially available, katulad po ng bond paper, kasi kung ikukumpara po natin siya sa bond paper, ang bond paper po makinis, samantalang ang papel po ng ating pera ay special paper na ang texture po niya ay magaspang. Tama na rin po sa feel, aside po sa texture ng papel, o ng portrait. Ito po, itong hinahawakan ko po ito, portrait o yung nakalarawan sa pera, yan po ay nakaangat ang imprenta. Ganon din po yung Republika ng Pilipinas. Nakaangat din po ang imprenta niyan. Yung amount in words po sa ilalim, sinasabi pong 1,000 piso, nakaangat din po ang imprenta niyan. So yan po yung mga portions ng pera na maaari natin pong salatin, at kapag na-feel nyo pong nakaangat, yun po, kino-confirm nun na tunay po yung hawak nyong pera. Lahat po may embossed print. So kahit po yung bago yung may eagle na 1,000, ganun din po, may emboss din po. Okay. Meron din po. Ano po, pag itong 1,000, meron din pong mga nasasalat sa likod na design. Yung mga perlas po, yung perlas na nasa likod na design. Yung salita po na tuba taharis, nasasalat din po yon. At gayon din po yung 1,000 piso. Sa likod po na nakasulat, at ito pong denomination na ito, nasasalat din po siya. So, embossed po ang print. Yung pangalawa naman po, yung feel. Okay. So, ibig sabihin, tingnan. So, ito naman po, talagang susuriin na natin gamit ang ating mga mata sa pagtingin po sa bawat security feature ng pera. Unahin na po natin yung serial number. Meron pong dalawang serial number ang pera natin, sa kaliwang bahagi at sa kanang bahagi po ng ating pera. Ito po ay mapapansin niyo na ang sukat niya ay mula paliit, papalaki o asymmetrical. So dapat po itong dalawang serial number na po ito ay magkaparehas po ang number. So yun po sa look. Ngayon, pinaka-importante din po na tinuturo namin ay yung print quality ng ating imprenta ng pera. Ginanggit ko po kanina na nakaangat ang mga ibang portions ng imprenta ng ating pera, but in general po, dapat po ang imprenta ng pera ay malinis, wala pong bahid ng pagkabura, ang mga linya po ay identified. Kung titingnan yung maigi yung ating pera, nakaangat po yung design sa papel. So, 3-dimensional, para po siyang buhay, lifelike. So, yun po yung ating magiging basehan para po makumpirma natin kung tama ba
tunay na pera yung ating hinahawakan. So yan po yung isa, yung print quality. Mapapansin nyo po itong blankong space. Opo, o ito may unprinted tao. portion. Opo, yan tama po, Miss Cathy. Ito po, pag inangat nyo sa liwanag, may makikita po tayo dyang anino. Yung anino po, dapat po kamukha siya nung tao o nung nasa portrait ng ating pera. So kung ito pag po, inangat nyo, 1,000 po ito, so 3 yung tao, dapat po, dun pag inangat nyo, 3 rin yung tao, pag nabawasan po, hindi na po tama yun. tama po kayo doon, Miss Cathy, no? So, 3 tao po yung makikita nyo at yan pong nakikita nyong anino o kung tawagin po natin ay watermark ng pera ay yan din po ay hibla ng material ng pera. Ito po ay nakapaloob mismo sa material na papel ng pera, kaya ito po ay permanente sa papel na kahit po halimbawang aksidenteng mabasa o minsan po, di ba, naiwan natin na lahat. Minsan lang po, di ba, kumbaga, hindi sinasadya na yung anino po ng pera ay hindi po nabubura. Kasi yan din po ay fiber. Okay. Yung pangatlong paraan po ay tilt o kinikiling o binabago po natin yung anggulo. Itatagilid natin, ganyan. Tinatagilid-tagilid po o binabago nyo yung anggulo. May mga security features po kasi ang pera natin na nagbabago po ng kulay o nagbabago yung design kapag itinatagilid po natin yung pera. Halimbawa na lang po dito yung thread. So yung thread po natin, pansinin nyo po yung thread din po natin, yung sinulid na nakatahi sa pera natin sa mga mula po sa denomination na 100 hanggang 1,000. Mapapansin nyo po yung nakatahing sinulid ay windowed security thread o may mga portions po ng thread na nasa labas ng papel at yung iba namang pong portion ay nasa loob ng papel. Samantalang yung mababang denomination po tulad po ng 50 piso and 20 piso, kapag tinaas mo po sa liwanag, nasa loob po yung thread. Ang tawag naman po doon, embedded. Ngayon po, itong pagbabago ng kulay sa mga pera natin sa window security thread, yun po yung ating oobserbahan. Katulad po dito sa 1,000, ang kulay po ng thread niya ay blue. Pero hindi po nagbabago yung kulay niya kapag tinagilid, kundi ang nagbabago po yung design ng thread. Ang nagbabago. Kumbaga, pag tinilt po nyo yung thread, nag-change po yung images na nando doon sa thread. Sa ibang denomination po, ang nagbabago po mismo yung kulay ng thread. Ito po yung klase daw ng 1,000. Yung bago, yung agila. Opo, yun yung yung pinakabago nating version. Ito po ba ay mas mahirap ipeke, Miss Eileen? Ang totoo po, advanced na po talaga ang security feature nitong polymer banknote po natin. So, as per record po talagang compare din po sa ibang mga bansa na gumagamit din po ng polymer ay mas nalilesen po yung incidence po ng counterfeiting sa ganitong material po ng pera. Kasi ito na po ay polymer banknote. But yung mga diniscuss ko po kanina tungkol sa pagsala sa pera, applicable pa rin po dito sa polymer banknote. Ayun. So magagamit din natin kay lumaman yung 1,000 mo kay bago, magagamit pa rin natin yung ating mga pinag-usapan. Lahat po ng pagkakataon o panahon, dapat po talaga tayong mag-ingat at maging alerto sa pagtanggap ng pera o paggamit ng pera upang wag po tayong malusutan ng huwad o peking pera.